mo na, pamilya mo na rin sila ngayon, di ba? Pwede ba? Itigil nyo na muna yung patayan. Hindi naman masusolusyonan ng paghihigit ninyo lahat ng problema natin sa dali lang. Sa lahat ng mga katarantado ang ginawa nila sa'yo, ha? Kakampi ka pa sa kanila? Hindi ko sila kinakampihan. Ang sinasabi ko lang sa inyong dalawa, itigil na muna natin yung away bago pa may madamay. Nay! Sila pumatay sa anak mo! Hindi! Walang pwedeng mag-aalis ng Maynila kung hindi ang mga Montenegro. Ramon, teka! Tanggol, anak. Kahit ano pa ipakiusap niyo, hindi magbabago ang isip ko. Wala akong pakialam kung nananalaytay sa mga dugo ko mga gerero. Sila ang pumatay sa kapatid ko. Kaya kinakailangan ng pagbayaran yun. Nakikiusap ako, itigil na muna natin yun. Kahit anong sabihin mo ngayon, pamilya mo na rin sila. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko. Kahit si Santino pinagtangkaan ng buhay ko. Siya ang nagpasabog kanina sa meeting de Avance. Ano sinasabi mo? May nakuwang ebidensya mga kaibigan ko. At nakita nila si Santino na nandun sa meeting de Avance. Isa siya sa may mga galit sa akin ay. At sigurado ako na si Santino may gawa nun! Tanggol, teka muna eh. Hindi niya kayang gawin yung mahal ka ng kapatid mo. Baka nagkakamali lang sila. Hindi, Nay. Nagawa niya yun. Nagawa niya yun! Dahil anak siya ni Rigor! Ano nangyari? Santino, umamin ka nga sa akin. Bakit ba pinagtakaan mo yung buhay ng kapatid ko? Ang kapatid mo ang pumatay sa Kuya David ko. Erika, si Miguelito ang pumatay sa kapatid ko. Ginamit nila akong lusyo at ng tatay mo ang galit ko. Akala ko kasi si Kuya Tanggol ang pumatay sa kapatid ko eh. Kay Kuya David. Pero hindi. Nagkakamali ako. Tanga-tanga ko. Masyado ako nagpadala sa galit ko at sa sulsul ni Akulusyo. Erika, masama akong kapatid. Dahil sa kapatid mo, madaming inosenteng buhay ang nawala. Daming buhay ang nawala. Mga taong gusto lang naman sanang suportahan ng kapatid ko. Pero anong ginawa ko? Erika, demonyo yung kapatid mo. Magbabayad siya, Erika. Magbabayad siya! Nakinig ka, Olivia. Ang babaeng yun ay naging kabit ni Gustavo. At si Marites ang naging bunga ng pagkakasala nila.
Ang ibig sabihin, si Tanggol ay isang gerero. Oo. At nasa kanila ang kayamanang matagal ko nang pinaghirapan. Pinamigay ni Gustavo kay Matilde ang titulo ng lahat na ari-arian natin na ngayon ay bilyonis na. Gerero pala si Tanggol. Mas malaki ang rason ko na ipaligpit siya. Kasama na ang nanay niya at ang lola niya. Olivia, huwag kang pabigla-bigla. Baka pumalpak ang plano mo at baka si Tanggol ang umupo sa pwesto. Hahanap tayo ng tamang panahon. Kahit na dugong gerero pa yan si Marites at si Tanggol, ako pa rin ang tunay na nagmamay-ari sa kayamanan na ibinigay lang sa kanila. Dahil ikaw, Ma, ikaw ang tunay na naghirap para doon. Tanggol. Anak, ano man ang nalaman mo tungkol sa pagkatao mo, isipin yun. Baliwalain mo lahat yan. Dahil wala sa dugo mo ang mga gerero. Tandaan mo, ikaw ang tanging tagapagmana ng mga Montenegro. Huwag kayo mag-alala, Papa. Hindi magbabago ang isip ko. Hindi ko mapapatawad ang mga gerero sa ginawa na sa kapatid ko. Hindi ko rin sila mapapatawad dahil ilang beses na nilang tinangkang patayin tayo. Isa lang ang dapat matira sa Maynila. Yun na yung mga Montenegro. Unahan natin sila. Hindi tayo magpapaagrabyado. Lakas ng kutob ko. Sila nalagay ng bomba. Doon sa meeting de Avance mo. Buong buhay ko, akala ko patay na ang aking ama. Pero buhay pa pala siya. Siguro tinuon ng buong Nazareno na malaman kong katotohanan. Pero kalaban kayo ng pamilya, ng mga minamahal ko. Pinagtangkaan niyo ang buhay ni Tanggol. At pinatay niyo ang anak ko.